Okay, praise the Lord. Magandang hapon po sa mga katalakayan po natin. Purihin pong Panginoon at isa na namang mapagpalang hapon na tayo po'y magsasama-sama sa isang pag-aaral mula po sa salita ng Diyos. Kaya po sa oras na ito ay handa na po natin ang ating mga sarili, handa na po natin ang ating mga Biblia, nang sa ganun po ay ating pong mapasimulan na ang ating pong pag-aaral sa hapon pong ito. Kung meron po kayong mga katanungan, ay huwag po kayong mahiya, i-comment nyo lamang po at pag nabasa po namin ay babasahin natin at pagkatapos ay kung ito'y related sa ating topic ay pwede po natin siyang sagutin at kung hindi naman po ay bibigyan natin ng ibang araw para masagot yung mga bagay na yan. So sige po, bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Diyos, sa amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang sandaling ito na kung saan ay kami pong nag-aaral sa iyong mga salita. Sama-sama sa live streaming na ito ay dalangin ko po Panginoon na kumilos ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan po ng iyong Santong Espiritu at malayang gumawa sa aming mga buhay nang sa ganun Panginoon, yung mga bagay na tinatalakay namin ay magbigay liwanag at linaw sa mga bagay na ipinahayag mo na minsan Panginoon ay sa kakulangan po namin ng kaunawaan sa mga bagay na ito, ay nagkakaroon ng pagkakataon na nawawala po kami sa katotohanan. Kaya po Panginoon, hayaan mo ng salita mo ang siyang sumagot sa lahat ng aming katanungan sa hapong ito at ikaw ang kumilos maging sa amin pong kamanggagawa, si Pastor Nato Panginoon na siyang magpapahayag ng araling ito upang sa ganun o Diyos ay maunawaan po namin ang mga bagay na dapat naming maunawaan patungkol sa paksang ito. Kaya po, sa iyo po namin tinitiwala ang lahat. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen and amen. Magandang Praise the hapon Lord. po sa inyo Yan. lahat sa hapong ito. Ito pong ating paksa, medyo bahagya na po namin natalakay. Natalakay na, babanggit na po ito. Pero nais naming patuloy na pag-aralan sa lalo pong ikaliliwanag. Ito pong paksa na ikapitumpung, kung napansin nyo, ikapitumpung sa linggo ni Daniel, sa English ay 70th. Hindi po 70, kundi 70th week of Daniel. Yung huling 7 sanlinggo ng hula ni Propeta Daniel. Ito po ba'y naganap na o sa panghinaharap pa? Sa grupo po ng dispensational, ito po ay panghinaharap pa. Panghinaharap pa, ito po ay nadidinig natin sa ibang mga ngaral at maging sa mga Kristiyanong na-impluensahan ng ganitong uturuan. Ito pong hula ni Propeta Daniel ay sa panghinaharap pa. Yan po ang kanilang nababanggit o tinuturo. Ngayon, atin pong talakayin kung ano talaga ang tunay na sinasabi. Ang mga Kristiyano po ay malimit magtalo o magdebate. Pinagdidebatehan po ito. Patungkol po sa kung si Kristo ba'y pariritong muli, bago o pre, sa kalagitnaan, mid, o pagkatapos, post, nang sinasabing malaking kapigatian o Great Tribulation. Yan po ang pinagtatalunan. Na 7 taon na nasasakop na panahon. Kung naalaala niyo po ang nakaraan natin pag-aaral, wala po itong katotohanan sapagkat natalakay na po natin na wala po namang 7 taong kapigatian, malaking kapigatian, pagkatapos po ng tinatawag na pagdagit. Wala po kayong mababasang ni kapirasong salita na itinuro si Apostol Pablo na pagkatapos ng pagdagit ay merong susunod na 7 taong kapigatian. Bakit po nagkaganon? Bagamat tinuturo. Kasi nga po, nagkaroon nga po ng pagbabahagi ng hindi naman nakasulat. Sa banal na kasulatan, nag-invento po sila o nag-akda ng ibang mga katuruan. Ngayon, ang tanong po natin ay ito ba'y totoong tinuturo ng Biblia? Balikan po natin yung paalaala ni Apostol Pablo kay Timothy
sa unang Timoteo 1:3, na ating pong pamagat ng ating pag-aaral, na huwag magtuturo ng ibang aral. Yan po, pagbilinan mo ang ilan, sabi ni Pablo, na huwag magtuturo ng ibang aral. Marahil kung nabubuhay po si Apostol Pablo at maririnig niya po itong gantong katuruan, baka siya po ang magturo sa atin. Baka siya po ang sumansala o pumigil ng ganyang katuruan na hindi naman niya itinuro o sino mga apostol, maging ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, magugulat po kayo sapagkat wala pong tiyak na tekstong mababasa patungkol po dito sa sinasabi nilang malaking kapigatian. Wala po. Wala pong tiyak na teksto. Ang buong palagay po nila o theory ay nakabase sa maling kapaliwanagan na nag-iisang talata. Ang Daniel Kapitulo 9, ang talata ay 27, na ganito ang mababasa sa English. Sa Pilipino po muna po ay basahin po natin. O sa English na, Pastor? English version. Yung kulay King orange. James Yung kulay version. orange. Ayun. He shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Yan po ang maliwanag na sinasabi sa English version. Subalit sa ibang version po ng Biblia na kanilang ginagamit, ang nakalagay po hindi po he shall confirm the covenant. Ang nakalagay po, he will make. Yan pa po ang isang hindi tamang ginawa ng ibang translator, ng ibang salin ng Biblia. Nakalagay po, he will make. Pero nakalagay po dito sa King James Version, ay he will confirm. Sa Tagalog po ay kanyang pagtitibayin ng tipan. Meron na pong tipan, pagtitibayin. Dito po sa kanilang version na ginamit, siya gagawa ng pagkikipagtipan. Napakalaki pong pagkakaiba. At sa iba naman, pagturo ng dispensational, he will make a treaty. Yan po ang tinuturo nila. Unawain nyo, he will make a treaty. Sino po yun? Yun daw pong Antikristo na darating. Yun po ang kanilang sinasabi. Ngayon, dumako na po tayo sa ang kapaliwanagang dispensational. Yung paliwanag po ng tagapagturo ng dispensational. Dito po sa talatang ito, yung pong personal pronoun na he ay ikinakapit nila sa Antikristo. Yan po, sa ilalim ng dispensational teaching. Ang personal pronoun na he ay ang Antikristo. Nuulit ko po. Yan po ang kanilang katuruan. Ito daw pong siya o personal pronoun na he ay ang Antikristo. Pangalawa, siya o he ay gagawa ng pakikipagtipan. Pero iniulit ko po, wala po sinabing gagawa. Ang sabi po sa Tagalog ay pagtitibayin niya ang tipan. Wala po sinasabi ditong gagawa ng pakikipagtipan. Ngayon, siya daw po, yung Antikristo, gagawa ng pakikipagtipan sa mga Hudyo sa isang sanlinggo. Ito pong isang sanlinggo na ito, o 70th week, ang huling sanlinggo ng 70 o 70 sanlinggo ng 70 week o 490 taon na inihula. Gagawa daw po ng Antikristo ng pakikipagtipan sa mga Hudyo sa loob na nasasakop na panungyan. Yung pong huling sanlinggo o 70th week. Ika-70th week. Ang kahulugan po nito, kung patuloy natin pag-aaral ng Biblia, ito po ay yung sinasabing 7 taon ng kapigatian. Sa bandang huli, makikita po natin. Patuloy po natin ang ating pag-aaral. Sa kalagitnaan daw po ng kapigatian, ipatitigil ng Antikristo ang pagsasakripisyo sa itatayo di umanong templo. Yan po ang kanilang katuruan.
sa kalagitnaan po ng kapigatian nung 7 taong yon na nalalabi sa 70 sanlinggo, ay ipatitigil daw po ng Antikristo ang pagsasakripisyo sa itatayo di umanong templo. Bakit po namin sinasabing di umano? Sapagkat dito po, sa talatang 27 ng Daniel, wala pong binabanggit na templong itatayo o ipatitigil ng Antikristo. Wala din pong binabanggit ditong Antikristo sa talata. Kababasa lamang po natin, tagabasa. Sa makatuwid, ang Daniel 9:27 ay ikinakapit sa Antikristo. Wala po naman salitang Antikristo dyan. Kahit basahin nyo sa Tagalog, wala po. 7 taong kapigatian, wala din po. Diyan sa talata na ginamit nila, yung Daniel 9:27. At itatayo di umanong templo sa Jerusalem. Nawasak po yung templo nung 70 AD, natalakay na natin. Ngayon, magkatayo ng 3 templo. At diyan po daw uupo ang Antikristo at sa kalagitnaan na yung Antikristo makikipagtipan o makikipagtriti. Hindi po natin nabasa sa talatang 27 ng Daniel 9. Nais ko pong paalaala sa inyo, para wag niya pong malimutan. Ang talata mismo, yung pong 9:27 ng Daniel, ang talata mismo, nakababasa lang natin sa English, ay walang binabanggit na ganon. Wala pong binabanggit na Antikristo, wala pong binabanggit na 7 taong kapigatian, at wala din pong binabanggit na itatayong templo. Wala pong ganon, wala pong binabanggit. Mamaya, mapapatunayan po natin. Ngayon, balikan po natin yung paalaala ni Pablo. Huwag higit sa nasusulat. Basa. Basahin po natin. Unang Korinto, talatang 4, kabanatang 4, talatang 6. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayan po ang dinudulot. Kaya nagpapalalo, ipipilit ng isa na siya tama. Ipipilit nitong isa siya tama. Ay, alin po ba ang tama? Ang tama po ay ang salita ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo, nung siya manalangin sa Ama, sa 1:17, bagamat hindi po nakatala dito sa ating outline, pakinggan niyo po, ikokot ko. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Yan po sinabi. Yan po nakasulat, yun po ang katotohanan. Muli ko pong ulitin, yung sinasabi po ng mga dispensational sa talatang ito na Antikristo, wala po. Wala din binabanggit itong 7 taong kapigatian. Wala din po kayong mababasa. At yung pong itatayo di umanong templo, wala po kayong mababasa. Sa nabanggit na yan, wala po. Ngayon, ang katotohanan, ito po ang katotohanan, totoo. Ang mga scholar ng Biblia na nakaraang mga panahon ay nagsabing ang Daniel 9:27 ay tumutukoy hindi po sa Antikristo. Ito po ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo o kay Kristo. Narito po ang dalawa sa kanila. Dalawa po ito, nakatiwa-tiwalang scholar o commentator ng Biblia. Una po ay si Matthew Henry sa kanyang komentaryo. Ano ba ba? Wala. Yan, pakibasa. Papababasahin po natin para madinig nyo. Ito po ang sinabi ni Matthew Henry sa kanyang commentary. By offering himself as sacrifice once and for all, He, Jesus, shall put an end
to all the Levitical sacrifice. Oh, sa makatwid po, si Kristo po ang katuparan ng pagtigil ng sakripisyo. Si Kristo po, hindi po Antikristo. Ayon sa Bible scholar na ito, o commentator na ito, sa kanyang komentaryo, volume 5, page 100 o 1075. Makikita niyo, miski basahin niyo yung komentaryo. 6 volume. Doon po sa volume 5, mababasa po ninyo ang sinabing ito ni Matthew Henry. Ang pangalawa po, ito po, pangalawang komentary na ganun din ang sinasabi. Pakinggan po ninyo. Ang pangalawang commentary po ay sa the Jameson, Posset, and Brown commentary, page 437. Nakasad po doon na, He shall confirm the covenant. Christ. Oh, si Christ po. The confirmation of the covenant is assigned to Him. Ang sinabi po niya dito, He shall confirm, hindi He will make. Ito po ang tama. He will confirm the covenant. Sino daw po magkukonfirm? Si Kristo daw po. The confirmation of the covenant is assigned to Him. Napakaliwanag. Ito po ay si Jameson, Posset, and Brown. Patiwa-tiwala po itong mga scholar o commentator ng banal na kasulatan. Yan po sinabi nila. Hindi daw po ang Antikristo, kundi ang Panginoon sa Kristo daw po ang magpapasigil ng sakripisyo, siya din po ang magtitibay ng tipan. Wala pong kinalaman ang Antikristo. Yan po ay kagagawan lamang ng mga tagapagturong dispensational. Narito po ang patunay na ito'y naganap na. Halos may 2,000 taon na ang nakakaraan. Pakinggan niyo po. Ito po ang katunayan na ito po ay naganap na. Una, ang hula ni Propeta Daniel nangangahulugan diretso. Pakinggan niyo po, diretso magkakasunod na sa linggo. Ang English po ay 70 straight sequential weeks. Magkakasunod po ito. Wala po itong gap. Kung hindi po ganon, unawain po nyo, kung hindi po yan, ganon po yan, na 70 straight, 70 po, 70 straight sequential weeks. Kung hindi po ganon, ang sinasabi dito ni Propeta Daniel, at meron po itong gap, hindi po ito matatawag na 70 sa linggo. Sinuman natin, Pastor Jun Sinuman natin, kung ito po may gap, Pastor, ano pa yung suman natin kanina? Umaabot halos ng 490 years. 490 years. Hindi yun, kung may dagdag yung dinagdag nilang, yung magiging gap. Plus 2020 na ho tayo ngayon. Oh. Kasi hindi pa ho nagaganap. 2020 plus 490 years, edi 2,000 Napakalayo na po sa katotohanan, mga kapatid. At kayo nagtuturo ng dispensational na ito'y may gap, ay sinalansang ninyo ang sinabi ng Panginoon Diyos na ipinasiyan niya sa bayan, sa Israel, sa bayan ng Diyos at sa kanyang mga tao ay 70 sa linggo. Kinumpirma niya po yan. Ang ibig sabihin, kinumpirma, yung ipinasiya. Sa English, ano salita, Pastor? Sa English? Determined. Determined by God, ipinasiya ng Diyos, 70 sa linggo. Wala pong dagdag. Sino naman ang nag-uutos sa kanila? Pastor, sa mga taong yan, dagdagan yan. Marahil para masunod yung katuruan na gusto nilang isingit doon sa naganap na. Gusto nilang isingit doon yung kanilang katuruan na maya-maya maunawaan po natin. Ngayon, kung hindi po makatwiran at hindi nga nila nagawa na magsingit ng 2,000 years sa pagitan ng pitong linggo, Pastor. Opo.
Yung 7 linggo at ng 62 linggo, hindi nila nabigyan ng gap. Eh bakit naman po sila magsisingit sa pagitan ng 69 linggo at ng 70 linggo? Para maunawaan po natin, paliwanag po natin yung sinasabing yan. Pastor, ikuan nyo. Yung unang 7 linggo po ay tumutukoy yan sa pagre-rebuild ng Jerusalem. Kasama po yung nagibang templo, yung sinirang unang templo po ni Solomon, ay muling itinayo. Yun po ay magkakaroon po ng panahon na 7 sanglinggo na ang equivalent po niyan ay 49 years. 49. 49 years, halos 50 anyos, Pastor. Isang taon na lang, 50 anyos. Pagkatapos, mula po dun sa pagkatayo at pagkakatatag ng Jerusalem, ay bibilang tayo ng 62 sanglinggo para sa pagdating naman ng Mesyas. Pero wala pong gap, Pastor. Opo. Walang gap. Kaya mo, tanong natin, bakit sila magsisingit sa pagitan ng 69 na sanlinggo at ng 70 sanlinggo? Bakit sila magsisingit ng halos 2,000 taon na nga ngayon? Nakakaraang, Pastor. Opo. Samantalang sila ang ipinasya ng Diyos 70 linggo. Pastor, 70 linggo o 490 taon ang inihula, pinasya para sa bayang Israel. Yun po ang binanggit sa Biblia. Ang determined po para sa kanila ay 70 weeks o 70 linggo. Pastor, 70 linggo. Sa taon po, 490 years. 490 years. Yan po ang kahulugan yan. Eh bakit po nila nilagyan ng gap na hanggang ngayon na hindi pa natutupad? Halos 2,000 years na. Yan po ang alang katuruan. Ngayon, patuloy natin paliwanag, Pastor. Ang hula pong ito ni Daniel, nagpapahayag na pagkatapos ng 62 linggo na sumusunod sa naunang 7 linggo. So, kala talaga paliwanag. Paliwanag natin sa mabuti ito, ha? Na bumubuo sa suma total. Ayan na po, ha? Suma total na, nasuma na 69 linggo. Ang pinahiran, ang sinasabi po ditong pinahiran o anointed ay mahiwala at mawawala ng anuman. Ibig sabihin po, ito pong pinahiran, ito po ang Messiah. The Messiah will be cut off but not for himself. Yan po ang sabi sa King James Version. Ang ibig po sabihin nito, yung pinahiran ay papatayin. Papatayin po siya, ating Panginoon. Ito po tumutukoy sa Panginoon sa Kristo na mababasa natin sa talatang 26. Talatang 26, Pastor. Ayan, Ayun. At pagkatapos, Pastor, pakibasa. Daniel, Kabanatang 9, talatang 26. At pagkatapos ng 62 linggo, may hiwalay ang pinahiran at mawawalaan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Pati pagkasira po ng templo, pinasya po yan. Kaya baligtad, Pastor, yung sinasabing magtatayo ng Magtatayo ng templo. Ay dito po sa talata, pansinin niyo po. Ayun. Ang sanktuaryo at ang tao ay prinsipeng gigibain, sabi niya, gigibain ng bayan at ang sanktuaryo. Gigibain po yung templo at yung bayan. Wala po sinasabi dyan na magtatayo ng templo. Wala pong binabanggit na Antikristo dyan. Walang binabanggit na itatayo yung templo. Yung pong templo noon, yung tinatawag na Herodian Temple, ay wawasakin daw po. Wawasakin yung templo sa Jerusalem nung panahon ng ating Panginoon Kristo ng prinsipeng darating. Yan po. Ngayon, mamaya maunawa natin kung sino yung prinsipeng darating na yan. Hindi po yan ang Panginoon Kristo. Yung prinsipeng darating niya, ang mga tao niyan.
Hindi naman maaring ang Panginoon Kristo may tao at sila ang wawasak ng templo sa Jerusalem. Pastor, Opo. inihulaan ni Kristong mawawasak yun, pero hindi sinabi mga tao ko wawasak. At ako darating na prinsipe. Hindi po. Yung pong prinsipeng yan, mamaya maunawa natin kung sino. Sa pamamagitan na din ng isang dispensational preacher and author. Dispensational po siya. No, pero ano po ang tinuro niya? Mamaya, maunawaan po natin. Ito po, mamaya, maunawaan po natin. Sa mga tuwi, doon sa sakop, katapos ng 69 na linggo, doon po mamamatay o papatayin ang ating Panginoong Kristo. Ayan po sa talatang 16. Ngayon, inilalagay nito, ng katotohanan ng ito, na ang pagkapako ni Kristo sa krus, sa loob ng inilagay nito, ang pagkapako ni Kristo, ay sa loob. Ayun po. Ito, itong pangyayaring ito, ang pagkapako po ng Panginoon Kristo sa krus, ang pagkamatay niya, ay sa loob ng 70 linggo. Para maunawaan po nila yan, Pastor, ay papaliwanag ko lang po yung, sige po, yung Pastor. huling isang linggo. Oh. Yung huling isang linggo po, pagkatapos nung 7 unang taon ng pag-rebuild ng Jerusalem, at saka nung 62, that is 69 weeks. 16. Pag ngayon, ang pag-uumpisa po ng last 7 weeks, yung last na po yun, last na 7 weeks, kasi 69. So, 70 minus 69, meron pong isang linggo na natitira. Ngayon, yung isang linggo pong yan ay nagsimula nung ang pagbilang nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Oh. At ang kanya at yan ay naganap nung bautismohan siya ni Juan Bautista. At sa pagpasok niya sa ministeryo ngayon, bumilang ng 3 taon at kalahati at siya po ay papatayin. Siya ay pinatay. So mga tuwid, ang pagkapatay sa Panginoon Kristo ay naganap pagkatapos ng 69 na sakop po ng 70 linggo. Yan po ang maliwanag na sinasabi dyan. Ang tinuturo nito. Pagkatapos ng 69 na linggo, ang pinahiran ay maiwalay o mamamatay, papatayin. Pagkatapos ng 69, hindi po sa loob ng 69, yan po nakasulat. Mababasa natin. Basahin po natin. Ulitin po natin yung talata para malaman natin kung saan po siya, saan po nasasakop ng panahon. Pagkatapos ng 62 linggo, mahiwalay ang pinahiran. Yung pong 62 linggo plus 7, Pastor, ay 69. So, after the 69 week, doon po, pumasok po yung 70, doon po pinatay. Pagkatapos ng 69, doon po nahiwalay ang Panginoon. Siya pinatay, cut off po siya. Ibig sabihin, siya po ay mamamatay o mapapako sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, para masabing ang 70 linggo, iwalay sa 69 na linggo, sa kapanahong ito sa loob ng halos 2,000 taon, alam niyo po ba kung ano nagawa ng katurong yan? Yan po isang tahasang pagsira. Miga po kasi ng napakatagal na panahon. Pagsira po sa ipinasya. Ang Diyos po nagpasya. Basahin po natin yung talatang 24. Sir, meron po ba dyan? Ayun po. Ayun, Pastor. 70. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Upang tapusin ang pagsalangsang. At upang wakasan ang pagkakasala. At upang linisin sa kasamaan. At upang dalhan ng walang hanggang katwiran. At upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Ang ipinasya po ng Diyos, 70 taon, wala pong dagdag. Iyan po naging problema. Yung pong hindi sinasabi ng banal na kasulatan, dinagdagan po nila ng ibang katuruan. Nakaroon po yan ng gap na napakahabang panahon. Wala pong gap sa 69 at 70.
sa 69th week at saka 70th week, wala pong gap. Ito pong palagay lamang, o theory, ay isang imbento. O haka-haka, dagdagan natin, o kuro-kuro, pastor. Opo. Haka-haka, kuro-kuro. Hindi naman nung nakasulat eh. Wala po. So, sa Daniel 9:27, wala. At saka sabi ng Panginoon, 7 linggo, ang ipinasya. At saka po dyan, Pastor, sa talatang yan nandyan nakapaloob yung mission nung Mesyas eh. Nakalagay po dyan. Anim na bagay ang kanyang gagawin dun sa pagdating niya. So, 6 na bagay po yun. Pero hindi po natin tatalakayin ngayon yan. Pero dyan nakapaloob. Una, sabi niya, upang tapusin ang pagsalangsang. Pangalawa, upang wakasan ang pagkakasala. Pangatlo, upang linisin ang kasamaan. Pangapat, upang dalhan ng walang hanggang katwiran. Panglima, upang tatakan ng pangitain at ang panguhula. At ang panganim, upang pahiran ang kabanal-banalan. Yun ang magaganap. Yun po yung gagawin niya pagdating niya. Gaganapin natin Panginoon sa Kristo. Pwede natin nung talakayin niyang pastor. Sa ibang araw Sa po. ibang araw. Tatalakay natin yan. Sapagkat katulad nga ng sinabi namin sa inyo mga kapatid, ito po hindi magaang nakaturuan. Hindi po namin maaari itong basta-basta na lang ituro. Pinapag-aralan po namin mabuti ito kung ano talaga ang sinasabi. At kung kanino naganap ito. Kung kanino, ito ba sa Antikristo o kay Kristo. At napatunayan natin ngayon na ito po ang Panginoong Jesucristo po ang fulfillment. At dadagdagan pa natin ang katunayan sa susunod na pag-aaral. Ito pong dalawang commentator, dalawang scholar na ito, ay pinagtibay nila sa Jesucristo po ang binabanggit dyan sa Daniel, Kapitulo 9, 24 hanggang 27 sa Jesucristo po. Hindi natin mapapasibulan sapagkat yan po yung mga kilalang mga nagtuturo ng banal na kasulatan. Ngayon po, bakit po nila nagawang iti dagdagan? Upang maiyangkop lamang ang di umano'y 7 taong kapigatian sa ilalim ng paghahari ng di umano'y Antikristo. Ngayon, ulitin ko po, diyan po sa talatang 27 na kanilang ginagamit, wala pong binabanggit dyan na salitang Antikristo. Wala pong binabanggit dyan na kapigatian, 7 taong kapigatian. Wala din pong binabanggit dyan na templong itatayo. Wala po. Yan po ang nais naming linawin sa inyo. Ngayon, patuloy po natin. Ikatlong bahagi. Ang focus po ng Daniel 9:27 ay ang Mesyas. Ang focus po nito, ang pinag-uusapan po dito ay ang Mesyas o ang Kristo o ang Panginoong Jesucristo para sa ikaliliwanag. Paano niya gaganapin yung 6 na mission niya, Pastor? Ang gaganap po niyan, hindi po yung Antikristo. Ito naman mga dispensation na Napakalaking sampal sa Panginoong Jesucristo po. Ang kanila pong binigyan ng pagdakila, yung Antikristo. Pero ang totoo, si Kristo po binabanggit. Dito, ayon do sa mga commentator na yon, nakatiwa-tiwalang mga commentator. Ngayon, pagkatapos na Mesiyas ay mapako sa krus at mamatay, ano po sabi dito? Gigibain. Ito sa talatang 26 po, pababasa natin. Gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. Noong nakaraan pong pag-aaral, matapos ang Panginoon po'y mamatay sa krus. Hindi po ba, mga kapatid? Alam niyo yan. Ano po nangyari sa kanya? Pagkatapos mo na, umakyat na sa langit. Hindi po ba, umakyat siya sa langit at inihula niya na ganito ang madadanasan ng mga mananampalataya noong unang siglo. Sabi niya, walang bato na matitira sa ibabaw ng bato. Kanya pong inihula yan. Pero ano naman po ang ginawa ng dispensational? Binago nilang katuruan. Yan daw po ay sign ng pagdating ng Panginoon sa Kristo. Natalakay natin nakaraan, hindi po. Ang inuulaan po dyan ay pagkawasak ng templo sa Jerusalem. Na yan nga po ang katuparan. Gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. Ito po, may darating pong prinsipe, kasama yung mga tao nila, gigibain po ang templo, hindi po magtatayo ng templo. Hello, nandiyan po ba kayo? Kanila po, sa dispensational,
may future pa pong pagtatayo ng templo at doon nga daw uupo yung Antikristo at makikipagtipan sa Israel. Sa kalagitnaan, magbabago po siya. Patitigin niya daw po yung sakripisyo. Hindi po ganon ang tinuturo ng Daniel 9:24 hanggang 27. Specifically, ito pong talatang 27. Ngayon, gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao. Nino? Ng prinsipeng darating. Basahin natin yung talatang 26. Pastor. Oh. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, Oh. may hiwalay ang pinahiran Ayan, mamamatay daw po ang Panginoong Kristo. at mawawala ng anuman. Oh. At gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. Ito pong prinsipeng darating, nagigibain niyo po ang templo, hindi po siya magtatayo ng templo. Napakalayo sa sinasabi. Gigibain niya ang prinsipeng darating at ang mga tao niya ang templo. At ito po, nagkaroon ng kaganapan noong 70 AD. Ito po ang tumutukoy sa pagkawasak ng Jerusalem at templo sa pamagitan ng hukbor Romano sa pamumuno ni Prinsipe Tito noong 70 AD. Yan po ang tinatawag sa Biblia. Ulitin po natin na abomination of desolation. Ang kasuklam-suklam na paninira na sinasabi ni Propeta Daniel. Unawain ang bumabasa doon po sa Matthew 24:15, Pastor. Oo. Na ang sabi naman ni Halise, yan daw yung maggagawa ng ikatlong templo at ang Antikristo maglalagay ng rebulto doon at pasasambay ng tao doon. Napakadaling mag-imbento pero hindi po yan. Napatunayan natin noong nakaraan, yan pong abomination of desolation, yan po'y hukbor Romano. Sinabi ni Lucas, hindi niya po sinabing unawain. Ang sabi niya po, pag nakita niya, nakukubkub na kayo ng mga hukbo, Pastor. Pag Opo. nakita daw ng mga mamamayan ng Israel, na nakukubkub na kayo, magsitakas na kayo sa mga bundok. Magsitakas na kayo sapagkat makakaroon ng kapigatian. Ayan po ang sinabi ni San Lucas. Ipiniliwanag ni San Lucas, pero hindi niya sinabing unawain pa dahil pinaliwanag niya nga, Pastor, yung kung ano yung hula ni Propeta Daniel. Pero ito naman si Halise, bagamat binanggit na ni San Lucas, yun daw po, Pastor, magtatayo daw ng intertemple at uupo doon ng Antikristo. Yan po ang kanilang katuruan. Pero pakinggan po natin si Penis Genindex. Pastor, pakibasa niyo. Ito pong si Penis Genindex, sa inyo ang kaunawa. Ito po isang kilala. Kilala po ito ng mga Pentecostal churches. Kami nga po ni Pastor Jun, merong aklat nito Meron kami aklat nito. Pero babasahin po natin, hindi po yung Dex Annotated Reference Bible. Ang babasahin po natin, isang aklat ni Penis Genindex na kilalang isang author and preacher ng dispensationalism. Yan po ay si Penis Genindex. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Ito pong sinabi ni Penis Genindex. In 70 AD, Titus with 100,000 men captured Jerusalem after 4 months and 1 million were killed. 97,000 captured and the city destroyed in fulfillment of Daniel 9:26. Matthew 24, 1 and 2, Luke 21, 20-24 na magigiba nga ho yung templo sa Jerusalem. At ayon kay Penis Genindex, ito naganap noong 70 AD. Kaya hindi po yan future. Fulfilled na po yan. Yung pagiba sa templo, na yun ang nakasulat doon sa Daniel 9:27, Pastor. Fulfilled na ayon dito kay Penis Genindex. At talaga naman, kahit hindi si Penis Genindex, Pastor, ang history, ang nagpapatunay, wala nga ang templo na sa Jerusalem Wailing wall na lang nandoon Oo. Then nagkaroon nga katuparan, hindi lang sa patutuo ni Penis Genindex, kundi miski si Hallinse. Kailangan muna ho nilang puksayin ng mga Muslim dahil doon nakatayo yung kanilang mosking malaki. Palibasa nga, Pastor, haka-haka lang na magtatayo. Sabi ng ibang author,
na nagpapatotoo, kailangan doon magkaroon napakalakas na lindol. Earthquake daw, napakalakas na earthquake para Magiba yung Dome of the Rock ng Dome of the Muslim. Rock. Pastor, hindi lamang ho yun ang magiging problema. Pastor, Oo. alam niyo, hindi niyo pwedeng basta wasakin yun. Magkakaroon ng digmaan, ang Israel at ang mga Muslim. Hindi na pwedeng sa akin yun. Kaya nga nasasabi nila, lindol na lang ang kanilang pag-asa, Pastor. Lindol. Wala naman tayo nabasa, Pastor, sa Biblia. Ang Diyos ay magpapalindol Wala din tayo nabasa, ang Diyos ay nagpapatayo. At third temple. Oo. Nababasa lamang natin sa aklatuya ng mga defender, Pastor. Tagapagturo ng dispensational teaching, ay isa na nga po dyan na kilalang si Halise. Sa kanyang aklat na The Late Great Planet Earth, mababasa nyo yun doon. Ngayon, ito pong patutuong ito, mababasa natin sa God's Plan for Man. Meron pong akong aklat. Kung gusto nyo pong makita ang patunay. Meron pong aklat ako niyan, ni Finis Jan Index, na ang pamagat po ay God's Plan for Man, page 317. Ano po, Pastor? Talaga pati yung page ko sa mababasa. meron talaga katibayan. Ito po, kamamangan nyo po mga kapatid. Ito pagturo ng dispensationalism. Bukod po sa aklat niya, meron akong aklat ni Halinse na nagtuturo ng mga tinatawag na rapture na bukod ng 7 taon sa second coming, Pastor. At mga great tribulation na yan, tinuturo niya. Pero dito, maaari ginamit na di siya, Pastor, ng Panginoon para i-reveal yung katotohanan yan nang alam mga tinuturo mali. Siya na mismo nag-reveal yan sa kanyang aklat. Sa mga kapatid, yung pong binabanggit sa Daniel 9:26 ay fulfilled na po noong 70 AD pa. Sila na po nagtuturo. Ngayon, dumako na po tayo sa ikatlong bahagi. Ang huling 7 taon. Pastor, ang huling 7 taon, 70th week. Yan po ang pinagtatalunan. Ngayon, sa maingat na pag-aaral, bakit po sinabi kong maingat? Kasi iba, hindi maingat mag-aaral Nakabasa lang ng salita, yun na kagad, na Pastor. Yun na kagad ang gagawa na ng doktrina. Sa maingat na pag-aaral ng Daniel 9:7, makikita na ang pagkawasak ng Jerusalem at ang templo ay hindi naganap sa loob ng 70th week. Doon sa hanggang 27, wala pong naganap dyan na pagkawasak ng Jerusalem. Bagamat binanggit po sa 26, huwag po kayo maligaw, na ang mga tao ng prinsiping darating, wawasakin ang syudad, Pastor, Opo. at ang templo. Pero hindi po naganap sa panong yan. Yan bang sinasabi ng iba? Kung talaga daw fulfilled na yan, bakit hindi dyan naganap? Sa sukat ng 70. Pastor, yung pagkawasak ng templo. Hindi naman po kasi yung pagkawasak ng templo ang tinutukoy ng 70th week, kundi yung 6 na misyon. Yung misyon ng Panginoong ng yun po Mesyas. Opo, yung kaganapan ng 6 na misyon niya Yun po. sa loob ng 70 week. Pastor, na maaaring sa susunod ay maayos natin ang outline dyan. Opo. Para mapagtiban natin yung fulfillment yan Hindi kailanman yung antikristong haka-haka nila. Hindi po, kundi ang Panginoon sa Kristo. Yun. Ito po, ang pagkawasak ng Jerusalem at ang templo, hindi naganap sa loob ng 70th week. Tingnan, pansinin po natin. Sa talatang 26, sinabing, mga pagkasira, ipinasya na. Napansin niyo po ba? Ang salita, desolation are determined. Ang mga pagkasira, ipinasya lang ng Diyos na masisira. Pero hindi niya sinabi sa loob ng 70 sa linggo, Pastor, 70 linggo, doon masisira. Ipinasya niya lamang doon, sabi, pinasya ng Diyos, ang pagkasira. Ayan, Mga pagkasira, pinasya na, determined na.
Hindi mo maaaring baguhin yun. Eh, yung po mga dispensational teacher, binago po nila. Nagdagdag po sila ng mga panahon. Sir, Oo. sir, nagdagdag sila. Eh, pinasya, 70 lang eh. Eh, ba't nila dinagdagan? Oh, ngayon, ito po, patunayan natin. Bakit po nawasak ang templo? Ito po, ang pagpatay po sa ating Panginoon Kristo, ang naging dahilan. Yung pagpatay sa Kanya. Ang naging dahilan kung bakit ang bayan at templo ay masisira, ang mawawasak. Ayon po kanino? Eh, hindi po ayon sa amin ni Pastor Jude. Hindi po, huwag po kayo magbibintang. Oh. Ayon kanino? Una, kay Apostol Pedro. Pakinggan natin, sinabi ni Apostol Pedro, sa Gawa 3:14 hanggang 15. Pakinggan po ninyo. Datapat inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito. At inyong, At inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. yan po si Barrabas. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay. Talaga namatay ang Panginoon. Pastor. Pagkatapos na mamatay Panginoon, saka winasak yung templo eh. Pastor. Ayan dinabi daw sa Daniel. Pagkatapos ng 69 pala na San Linggo. Doon ngayon pumasok yung pagpatay sa Panginoon. Sinabi ni Pedro, ayan pinatay ang Panginoon sa Kristo. Ngayon, ito pa, ang pangalawang, ito po nakita na po ni Daniel ang pangyayari. Noong pang kanyang kapanahunan. Mga kapatid, nakita na po ni Daniel yan. Yung mangyayaring yan, nakita niya na. Subalit, ang kaganapan natupad noong 70 AD. Pastor, nakita niya yan, mawasak yan, ang templo sa Jerusalem. Ayon sa hula, gigibain ang bayan at ang templo. Pero kailan nakaroon ng kaganapan? Noong 70 AD, ayon po sa mga historian. Katiwa-tiwala po yung mga historian na yan. Kasi ang isang prophecy po, Pastor, hindi natin baliwalain yung history. Paano mo malalaman kung natupad na? Kung babaliwalain mo yung history. Paano tayo naniwala kayo sa Rizal? May history. Merong mga aklat na nagpapatunay ng mga nakakita sa kanya. Ay ngayon po 70 AD nito, bukod po dito kay Halisi at saka kay Pinestian Index, Pastor, pinatutunayan po ito ni Josephus. Yung Jewish historian na si Josephus. Ngayon, ang pagkawasak po ng Jerusalem, hindi agad sumunod pagkatapos ng Kalbaryo. Nung mamatay ang Panginoon, hindi po agad nawasak ang Jerusalem. Hindi po, nangangaral pa ang Panginoon. Sinabi niya pa sa kanyang mga alagad na ganito mangyayari sa inyo bago mawasak ang templo. Hindi po nawasak. At ang pinagkamali nga pastor ng mga dispensational, inugnay nila sa second coming yan. Lalo na kalito-lito eh. Ngayon, tanong ng pastor, sino kaya nag-udyok? Ay, yun ang mahirap dati. Baka sabihin nila Pastor, tayo humahakot. sino kaya nag-udyok para mga tayong maligaw? Ay sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo maaligaw ni naman eh. Napakarami pa din nailigaw. Salamat na lang, Pastor, natalakay natin yung understanding Matthew 24. Oo. At ang isang kapatid nga natin nagkomento, Pastor. Positive ang kanyang comment, Pastor, hindi negative. Sa tagal-tagal yung maging Christian pag-usa ng Bible, ngayon niya lamang naunawaan na ganun pala ibig sabihin ng Matthew 24 na hindi pala yon sign. Yung unang bahagi, Pastor, na hindi pala sign ng second coming nyo, kundi prophecy about the destruction of Jerusalem. Pastor. Ngayon, ating pong tuloy.
Ang pagkawasak ng Jerusalem, hindi agad sumunod pagkatapos ng Kalbaryo. Subalit ito ay isang pangyayari na ipinasya. Mga kapatid, dinuwan nyo, pinasya po ito ng Diyos, hindi maaaring baguhin ito. Kayo mga nagtuturong dispensational, Ang ibig po palang sabihin ng ipinasya, nakatakda ng mangyari. tinakda na ng Diyos. Oo. Oh, na ito ang mangyayari, ba't nyo dadagdagan? Ang sinabi ng Diyos. Hindi ho natin pwede tinakda ng Diyos yun. Ba't marunong ka pa ba sa Diyos? Oh. Yan po nangyari sa ating ibang mga kamangangaral o kapatiran. Ito po ay pangyayari na pinasya dahil sa tinanggihan ng mga Hudyo si Kristo bilang Mesiyas. Ang pagtanggi po sa Kristo ng mga Hudyo, yung pagiging Mesiyas. At hanggang ngayon may nagsasabi nga, Pastor hindi daw inangkin ni Kristo. Kasi ang Mesiyas. Hanggang ngayon, meron pa din. Yung nga si John Hagee. Pero, kaya po pinawasak kasi tinanggihan po ka Mesiyas, hindi po tinanggihan yung alok ng kingdom. Wala po sa Biblia. Si Kristo ay nag-alok ng kingdom. Hindi po siya nag-aalok ng kingdom bago tinanggihan ng mga Hudyo. Kaya daw pinuspo ni Kristo. Second option, Oo. ako magtatayo na lang ng iglesia. Parang, Ngayon, ang tanong po namin sa inyo, ito. Kung si Kristo po hindi namatay sa krus, paano po kayo maliligtas at ako? Kung second option lang yan, yung pagkamatay niya sa krus, kung tinanggap niya ang alok ng mga Hudyo, Pastor, Oo. na siya gawing hari, hindi tayo maliligtas. Mawawala na yung sa eksena yung Kalbaryo Pastor, mawawala na yun. Oo. Kaya po yung kanilang katuroang yan, nasa lungat. Ang tinanggihan ni Kristo, yung gagawin siyang hari. Pero ang tinanggihan sa ng mga Hudyo, yung kanyang pagka-Mesyas na siyang tagapagligtas. Na ano pa nga nangyari, Pastor? Hanggang sa siya'y patayin. At ito ang patotoo. Dahil sa tinanggihan ng mga Hudyo si Kristo bilang Mesyas. Ito po sinabi sa 23:34 hanggang 38 na Matthew. Basahin po natin. Kaya't narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba. Ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at ipapako sa krus. At ang mga iba sa kanila'y inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga at sila'y inyong pag-uusigin sa bayan-bayan upang mabubo sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa. Buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuaryo at ng dambana. Tuloy. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kaniyang mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak. Ay ayaw kayo, narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Yun, yung bahay, yung templo. Ayan po, pawawasak na ng Panginoon dahil sa katigasan ng bansang Israel, sa kanilang mga kasalanan. Nasaan po dyan ang Panginoon na pinatay? Mga propeta. Doon po sa propos daw sa talinghaga ng pagsusugo ng Diyos, Pastor. Pagsusugo ng mga propeta, pati yung anak ng Diyos, si Kristo pinatay. Marcos. Basahin natin, Pastor. Marcos, Kapitulo 12, 1 hanggang 8. At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinhaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at binakura ng mga buhay na punong kahoy. At humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at napasa ibang lupain. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya at hinampas siya at siya'y pinauwing walang dala. At siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin
at ito'y kanilang sinugatan sa ulo at Sinuwagi. dinuwahagi. Pinatay. At nagsugo siya ng iba, at ito'y kanilang pinatay. At ang iba pang marami na hinampas ang iba, at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Datapwat, ang mga magsasakang yaon ay nangagsang usapan. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, atin siyang patayin at magiging atin ang mana. At siya'y kanilang hinawakan at siya'y pinatay at itinaboy sa labas ng Yan, ubasan. Pastor. Yan po ang talingaga patungkol po sa pagkakapatay sa mga propeta, kasama na doon ang isang anak ng Diyos na si Jesucristo, na siyang kahuli-huliang sinugo. Wala na po iba sinugo pa Pastor, para magsalita. Ang kanyang anak, ay marami yung nag-aangking ngayon. Oo, Kasi daming mga sinugo. Sabi nito, kahuli-hulian. Meron po ba susunod sa kahuli-huli? Wala na po. Yan po nangyari sa Panginoon sa Kristo. Kaya po pinagiba yung templo Yan po ang dahilan, Pastor. At sa ating mga tagapakinig. Ngayon, pero, bago nawasak ang templo, pagkatapos po ng ng Halos 40 taon. 40 taon. Oo. Pag-akit na sa langit, saka pa lang nawasak Hindi ka agad naganap. Yan po ang sagot natin doon sa, bet wala dyan sa 70 week. Kala ko ba, fulfilled na. Bet wala dyan yung nag-iba ang templo. Kapatid, tandaan nyo, yan ay pinasya ng Diyos. Diba, sinabi din sa Biblia, pinasya ng Diyos na tao ay mamamatay. Namamatay po ba ang tao? Itinakda na ng Diyos, mamamatay ang tao. Namamatay po ba ang tao? Namamatay, Pastor. Pero walang exact na petsa kung kailan ka mamamatay. Pero pinasya ng Diyos, mamamatay ka. Whether you like it or not, Pastor. Ito po ang pangalimbawa natin. Ang nangyari kay Adan at kay Eva, sinabihan sila ng Diyos na mamamatay sa oras na kumain ng pinagbabawal na bunga. Genesis 2:17. Sige, Pastor, pagkabasa. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ngayon po, maaaring ito i-apply natin ng spiritual. Hiwala sila, pinalaya sila. Subalit hindi agad namatay na bigla, na physical. Sa oras na sila namatay na spiritual. Napahiwala, pinalaya sila. Sa laman na ng Eden, kung ating nababasa. Subalit ang kamatayang physical ay sumunod o naganap na lamang pagkatapos ng maraming taon. Hindi ko agad doon naganap yung bunga ng kanilang kasalan pagkamatay na physical. Maraming taon pa po lumipas. Pero ipinasya na po yan. Pero pinasya ng Diyos, mamamatay sila. Mamamatay kayo. Ngayon, yung pong pangamatay, yung kamatay na physical, yung pong yung na spiritual, yun ang Pastor, yung sumpa. Yung bunga ng pagsalansang. Pero yung pagkamatay na physical, yung po yung sumpa ng Diyos Sa alubok ka nagmula, sa alubok ka uuwi. 3:19 ng Genesis. Yung sinumpa sa kanila. Pero yung immediate na consequence sa kanilang pagkakasala, pagkaiwalay. Pastor. Pero yung physical, maraming taon pa. Ayun. Ang isa pang halimbawa na sekular, mga kapatid, doon sa katanungan, bakit hindi doon naganap sa 70 linggo, Pastor? Naganap yung pagkawasak ng templo. Ulitin po na sa inyo, pinasya po ng Diyos yan. At ito po, isa pang halimbawang sekular. Para sa lalong ikaunawa. Ito po, ang isang hukom po o judge ay magsasabi sa isang kumbiktadong kriminal na ipinasya ng korting ito. Yan po. Na ikay bitayin, sabi doon sa kumbiktadong kriminal, sa pamamagitan ng pagbibikti hanggang sa mamatay. Yan ang pinasya ng korting ito. Na ikay bibiktihin hanggang sa ikay mamatay. Ang hatol ay ipinasya sa araw na yon.
Ipinasya na po kung anong hatol sa kanya. Subalit ang pagsasakatuparan ay maari sa mga susunod pa mga panahon sa inaharap. Hindi sa araw na yun kagad bibiktihin. Ang hatol sa kanya, o pinasya, siya bibiktihin hanggang sa siya mamatay. Pero, hindi po sa araw na yun kagad. Meron pong takdang panahon. O pinasya, yung ipinasya, may takdang panahon. Ganon din po naman ang nangyari sa Daniel 9:24 to 27. Ipinasya na po ng Diyos na ang Jerusalem at ang templo mawawasak. Pinasya po yan. Subalit ang kaganapan ay umabot hanggang saan nakalipas pang 40 taon, Pastor. Nung umakyat ang Panginoon, pagkatapos ng 40 taon, nung 70 AD, naganap. Pagkatapos ng Panginoon umakyat sa langit. After 40 years, naganap po ang pagkawasak ng templo na ipinasya ng Diyos. Yan pong dapat yung maunawaan sa kaluluwan. Hindi po tayo kalalabo. Kauunawa po natin. Doon sa nag-aaral, hindi yung nag-aaral, hindi maunawaan to. Kaya nga po, inuulit-ulit natin. Ngayon, Pagka po tinalakay ninyo yung 6 na mission ng sa Mesyas, susunod. mas lalong malilinawan yan. Na yan ay talaga si Jesucristo. Oo. Kaya talaga Hindi, yan tsaka ay- po yung kabilang ho kasi yung yung pagkawasak ng templo eh. Dahil kasama po kasi yung sabi yung sacrifices tatapusin niya eh. Basta. Kaya nga yung sinabi ng Panginoon doon sa Juan, sa babae Oo. sa Maritana. Kaya na natin, basta baka malito Oo. itong ating mga pinagsasabi nito. Para maintindihan lang nila sa susunod. Talakayin natin yan, Pastor. Ngayon, ang gapchuri, ito po mga kapatid, ang gapchuri na ikinapit ng mga dispensationalist sa doktrina ng ikalawang pagparito ng Panginoon Kristo o Second Advent, na kung saan sa pagitan ng tinatawag na rapture, ang pagparito para sa mga banal, o coming for instance. At ang revelation, ang pagparito kasama ng banal, ay siningitan. Ay siningitan po nila ng 7 taon. Ito po ang missing link ng Daniel 70-week prophecy. Ito pong alleged 7 years tribulation. Yan pong inilagay nila doon sa kalagitnaan ng tinatawag nilang rapture, yung pagdagit, na bukod sa second coming, na atin na muna pong napatunayan na, inulit natin, na yan po'y napakalaking kamalian, sapagkat yung pong pagdagit, ay magaganap sa second coming, wala pong 7 taong pagitan. At natalakay na din na, yan pong pagdagit ay yung pong dinagit, yan po yung na-resurrect, mariresurrect. So, ang teksto po ng 1 Thessalonians 4:13 to 18, ayan po ay resurrection. Inuulit po namin resurrection. Na nilagyan po na ng 7 pagitan, second coming. Samantalang, ang resurrection po, magaganap sa second coming at wala na pong susunod. Bakit po? Sapagkat ang resurrection po, magaganap sa huling araw. Kung sinatawag na rapture, bukod ng 7 taon, sa second coming, salungat po yan sa tinuturo ng banal na kasulatan. Doon po sa rapture ay meron resurrection. Sa makatid, yun po ang second coming. Wala pong pagitan na 7 taon, sapagkat yun po ay tinatawag ng Panginoon ng huling araw. Sana po, huwag po malito. Ngayon, napatunayan na po nating mali at hindi talaga tinuturo ng banal na kasulatan na atin ang natalakay nung nakaraan. Yung ganyang katuruan na may 7 taong kapigatian sa pagitan ng di umunoy pagdagit at ng ikalawang pagparito ng Panginoon sa Kristo. Kaya ito lamang aming mapapalala sa inyo. Kaya mga Christians, people of God, followers of truth, don't be misled. Huwag naman kayong mailigaw. Kaya po namin tinuturo ito, para huwag kayong maaligaw, mawala na yung ganyang maling paniniwala na mayroon pong dadating yung prophecy of Daniel, future pa.
Diyan pa napakalayo sa katotohanan. Daniel prophecy is to us history po yan. Not prophecy. Hindi hula niya para sa future. Behind us, not before us. Fulfilled and not awaiting fulfillment. Yan po lamang ang nais namin i-share sa inyo. Para makalaya po kayo doon sa malaking pagkaligaw. Ito po ang huling pagkakataon. Tandaan niyo po, basahin niyo muli yung Daniel mula sa 24 hanggang 27. Ito na po ang huling pagkakataong inilaan ng Diyos sa Israel bilang isang bansa. Binigyan sila ng sukat ng panahon. Ano po ang sukat? 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. 70 po lamang. Walang pong dagdag na 2,000 at mahigit pang taon. Sir, yan po, pinasya ng Diyos. Huwag niyong dagdagan. Kaya ho, maraming mga Kristiyano ngayon ay pag kami mga kaganapan, nagugulumihanan sila dahil nakakasa sa kanila yung dispensational view na maling-mali. Na mayroong 7 kapigatian. Samantalang ang hinihintay na ho natin ay ang pagbabalik ng Second Panginoon coming. at tayo'y kanyang kukuhanin at sasama na sa kanya sa walang hanggang buhay. Walang hanggan na. So, yan po tinuro ni Pablo. Yan. So, siguro po mga katalakayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikibahagi at pakikiisa sa ating mga pag-aaral na katulad nito. Nawa po itong paksang ito ay nagbigay linaw sa atin na wala po tayong inihintay na maghaharing Antikristo. Yan po ay bunga ng maling haka-haka ng mga gumawa ng ganyang katuruan na hindi po naayon sa banal na kasulatan. At ang malungkot pa nga ho dyan yung bagay na gagawin ng Panginoong Hesukristo ay ikinapit sa Antikristo na isang napakalaking pagyurak sa ng Panginoon Pastor, dadagdag ko. Yung kinatatakulitan nila Matthew 24:21, Opo. makakaroon ng kapigatan. Yun ay matagal na pong fulfilled. Yun ay magaganap sa Jerusalem, sa Judea, at ang kagaganapan po na yun, yung mga Kristiyano ng panahon ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, pag nakita nyo nakukubgum na kayo ng mga army, hukbo, magsitakas na kayo. Kung magaganap po yan, sabi nga ng iba, at hindi tayo makakapamili, sabi ko, kung pinatatakas tayo, kung tayo man yun, at para sa atin yun, kung pinatatakas tayo, saan bundok tayo tatakas? Ang tinutukoy na tatakasan nilang bundok na sa Israel. Katulad nga na pag-usapan namin yung una-una pa, sino naman hukbo ang habol sa iyo? Sinong hukbo? Ngayon po yung mga military na boborn na gina, pati mga general, at kung pupunta ka sa munisipyo, Pastor, pati mayor, born na gina. Ngayon, Pastor. Nung una, talagang maharap si na Pablo, sapagkat inihulangan ng Panginoon, harap kayo sa mga Sanhedrin Kaya pupuotan kayo ng mga tao. Yun yung panahon niya. Yung mga contemporary niya, dadanasin. At ito pa, Pastor, nadinig ko doon sa grupo ng mga X-Men. Napakapalad doon po nila. Pastor, napakapalad. Nakakapanood ako dyan Bakit sapagkat, kaya daw mapalad sila sapagkat ang kanila daw talagang sugo. Tunay daw ang kanila sugo at nagaganap daw sa kanila sugo na haharap sa mga gobernador. Haharap na sa mga diskusyon, wala makakatalo. Bakit? Ipagkakalooban nyo sa inyong karunungan. Ang Espiritu Santo mabibigay, sasalitain. Hindi kayo mag-iisip. Pastor, diyan po napakita na ligaw sila. Bakit? Yung po hindi sinabi sa kanilang leader, hindi pa ho tao yung leader nila, yun ay magaganap sa unang mga Kristiyano na inihula ng Panginoon. Ito dadanasin nyo bago mawasak ang templo. Kayo haharap sa mga Sanhedrin, sa mga pamunuan. At yan nga nangyari kay Apostol Pablo. Siya ngayon nakakapos ng kadena sa harap niya, ni Haring Agripa, Pastor. Nagtatanggol siya. Yun yung nakalagay doon sa San Lucas, sa Matthew, yun yung panahon ng unang siglo. Yun ang maranasan, yun ang iniwala ng Panginoon. Ganto dadanasin nyo. Walang kinalaman yung leader nila. Ligaw, Pastor. Ligaw din yung leader nila.
At yun daw kapigatian yun, darating pa, pastor. Oh. Darating. Naniniwala pa din siya may malaking kapigatian eh. Naniniwala Darating pa rin ho na, may 1,000 taon pa. Oh, may 1,000 taon pa. Nadidinig ko sa kanya pagtuturo. Bago daw Oh. ang paghuhukom. Oh, pastor. May tinanong siya ng isang member ng Inke kung kaya daw paghuhukom eh. Eh sa amin na niya eh. Paghuhukom sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Tama yung Opo. place eh. Tama. Itinutulo niya. Pagkarampa doon 1,000 taon. Eh, pastor, napatunayan natin sa ating pag-aaral. Wala po naman 1,000 taong paghahari pagkatapos ng second coming. Oo. Sapagkat sa second coming na po ang katapusan ng 1,000 ito. Yun, hindi nila matatanggap. Kung ipipilit nila, pastor, yung hindi naman tinuturo ng banal na kasulatan, eh naman, kinakasangkapan lang tayo ng Diyos para iturong tama. Kung ayaw nila ng katotohanan, bahala sila. Mhm. Oh, ay kanila namang kunan ng ating sinasabi kung di totoo. Oo. Oh. Kaya, pastor, ilang puntos ang ginamit natin. Hindi maaari magkaroon ng 1,000 taong paghahari si Kristo. Napakabigat ng ating sinabi doon. Hindi na po papasibulihan yun. Katulad na lang, pastor, ng pag-upo ni Kristo sa trono ni David. Imposibleng mangyari, pastor. Sapagkat ang hula ni Propeta Nathan, si Kristo upo sa trono ni David habang si David ay patay. Binaluktuto nila, nila Pastor, yun. hindi ko nila nababasa yun eh. Bakit? Binulag na sila ng katuruan ng dispensational eh. Oo. Oh. Binaluktuto nila yung bagay na yun So, para Habang dahil si sa David ay 1,000 patay. taon. saka uupo si Kristo. Eh, sa second kami, buhay na si David eh. Ano pa, uupo ni Kristo. Saka hindi siya pwede dito mag-ahari. Bakit? Sinabi niya kay Pusyo Pilato, ang kaharian ko, hindi dito, sa sanlibutan ito. Kung dito ang kaharian ko, ang aking mga alipin, makikipagdigma. Pero pinipilit ng dispensational pastor eh. Para si Oo. Kristo ay makapag-ahari, makikipagdigma to sa Antikristo. Pastor, may napakaliit ang pagkakilala nila sa Panginoon sa Kristo. Kristo, para lang makapaghari sa Jerusalem, didigmain niya Antikristo. Samantalang sinabi niya, pastor, kay Poncio Pilato, hindi dito ang kaharian ko. 2 beses niyang inulit. Tapos, sapagkat kung dito, ang aking mga alipin ay makikipagdigma. Oh, pero sa liwanag na sinabi na yun ating Panginoon, hindi pa din nila pinapaniwalaan, pastor. Pinipilit pa din nila si Kristo mag-ahari. Kaya Ng nga 1,000 taon. kaya nga ho tayo, pastor, ang ating programa ay meron pong nakabakod. Huwag Oo. hihigit sa nasusulat. Sulat. Huwag Ano ba magtu- ang sinasabi ng kasulatan? Huwag magtuturo Oo. ng ibang aral. Oo. Kabilin-bilinan ni Pablo. Oo. Ay, yung inaaral nila, Yun iba ang pinakabakod ho natin. Oo. Kaya, Kaya sinasabi natin, kung meron silang maipapakita talata, dali nila dito. oo. Para pasibalian yung ating sinasabi. Oh. So, purihin po ang Panginoon at maraming salamat po sa inyong patuloy Pakikinig. na Ngayon. pakikinig. Kung hindi pa din nyo maunawa, balikan nyo uli yung aming tinuro ngayon. Oo. Basahin nyo mabuti. Minsan no, hindi natin makuha sa isang pakikinig. Pero pag inulit-ulit natin, mas lilinaw sa atin yan. Okay, sige po, tayo pong lahat ay daling manalangin at Apo. magpasalamat sa Panginoon sa hapong ito. Dakilang Diyos, salamat po sa muling kapaliwanagan sa iyong mga salita patungkol po sa pagkawasak ng Jerusalem at ang winika na yung patungkol sa 70 isang linggo na ipinasya, Panginoon. Kaya po patuloy na palinawin mo pa sa isip at puso ng bawat nakikinig at sumusubaybay sa programang ito, ang bagay na ito, upang hindi po maligaw sa mga maling paniniwala, maling aral, Panginoon, na kung minsan ito ang nagpapalayo sa kanila sa mga tamang pagdidesisyon sa buhay. Kaya, Panginoon, ang dalangin ko po sa hapong ito, dumating ang iyong unawa sa bawat isa. At ganun din po, Panginoon, ay pagpalain mo ang patuloy na nakikibahagi at nakikisa sa ganitong talakayan at palawakin mo pa ang kaalaman at kaunawaan sa iyong mga kalooban. Salamat po sa biyaya mo. Salamat ng marami sa pagkilos mo at paggawa mo sa aming pong mga buhay. Dinadakila ka namin at pinupuri. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Ano po ako idadagdag na kapraso, Pastor, mga katalakayan. Pag-aralin niyo mabuti ang aming mga binagi upang kung sakaling dumating po ang pagkakataon na sinasabi ng unang Pedro 3:15,
Lagi kayong handa